Nakangiti si Daryl habang pinagmamasdan ng bulaklak na hawak na nakapatong sa mesa. Second anniversary nila ng kanyang nobya na si Chantal. Isang simpleng dinner date lamang sa kanilang condo unit ang inihanda ng binata. Ngunit romantiko ang buong setup ng paligid. Nakatingala si Daryl sa wall clock na nakasabit sa pader. Gabi na, ngunit wala pa rin si Chantal. Napangiti naman siya nang marinig niyang bumukas ang front door. Mahal, nandito ka na pala. Halika, kumain ka muna. Nagluto ko ng mga paborito mong pagkain. Gosh, I'm so tired. Nagluto ka? Sabi ko naman sa'yo, wag mo na akong hintayin kasi malilita ko ng uwi. Ayos lang, kumain ka na ba? Kamusta naman ang trabaho mo ngayong araw? Natigilan si Chantal nang makita ang romantikong setup sa dining table. Ano nga palang meron? At bakit parang ang dami mong niluto? Nakalimutan mo na ba? Hindi ba pinaalala ko sa iyo yan kanina? Ano ngang meron sa setup na to? May okasyon ba? It's our anniversary. Alright. Oh God, sorry mahala kung nakalimutan ko. Alam mo naman, sobrang dami ng trabaho ko ngayon. Okay lang, alam ko namang pagod ka. Tara na, kain na tayo. Busog na ako, tsaka kailangan ko na ring magpahinga. Maaga pa ako bukas. Let's just celebrate another day kapag hindi na busy. Natulala si Daryl sa sinabi ni Chantal. Bago pa makapasok si Chantal sa kanilang bedroom, muli siyang nagsalita. Palagi ka na lang busy sa trabaho. Wala ka ng oras para sa atin. Daryl, pag-aawayin na naman ba natin to? Alam mo namang may promotion akong hinahabol, hindi ba? Para rin naman sa ating dalawa tong ginagawa ko eh. Para sa atin? O para sa sarili mo? Lagi kang wala. Lagi kang absent sa relasyon natin. Tuwing gabi na lang tayo nagkikita dito sa unit. Hindi pa kita makausap kahit 10 minuto man lang. Because I have to work for us. Hindi naman malaki ang kinikita mo bilang construction worker, hindi ba? Ano bang problema mo? Gusto ko lang naman ng kahit konting oras mo, Chantal. Kahit sa mga importanteng okasyon lang, makasama naman kita. Pero hindi. Anniversary natin ngayon. Pero nakalimutan mo. I reminded you days ago. Pinaalala ko sa'yo kanina bago ka umalis na kung pwede. Umuwi ka ng maaga. Anniversary lang to, Daryl. Pwede naman tayo mag-celebrate sa ibang araw. God, I can't believe na ginagawa mo pa tong issue. Hindi lang ito tungkol sa anniversary natin o sa effort na ibinibigay ko. Tungkol ito sa'yo, sa pagiging distant mo sa akin itong mga nakaraang buwan. Pati mga importanteng okasyon gaya na to nakakalimutan mo na. Kahit na birthday ko nakalimutan mo. Para saan? Para sa company events? Parties at meetings? Puro na lang ako ang nag-e-effort sa relasyong to. Alam kong importante sa'yo ang karir mo. At alam mo rin na suportado kita sa kahit anong gusto mong gawin. Pero sana naman kahit konti, mag-effort ka naman o magpakita ka man lang ng appreciation. Alam kong hindi sapat ang kita ko, Chantal. Pero I am doing my best to give you the life that you deserve. Pero hindi tayo mabubuhay sa pagiging construction worker mo lang. Alam mo yan. Kaya kailangan kong umangat sa karir ko so we can have a more comfortable life. Nasa tingin mo, hindi ko kayang ibigay sa'yo. Ikaw ang nagsabi niyan. Ang akin lang, nagtatrabaho ko para sa atin. Ilang araw matapos ang pagtatalo nila, hindi nagpapansinan sina Daryl at Chantal. Isang gabi, umuwing pagod si Daryl mula sa trabaho. Nang makapasok siya sa unit, nagulat siya nang makita si Chantal. Himala't maaga itong umuwi mula sa trabaho. Napakunot ang noo niya nang mapansin na may hawak itong beer. Mahal, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Natanggal ako sa trabaho, Daryl. I lost my job. Last week pa. Bakit, mahal? Bankrupt na ang kumpanya. Kaya unti-unti na silang nagtatanggal ng mga empleyado dahil baka magsara na rin sila. Mahal, nag-a-apply na ako sa iba't ibang kumpanya simula pa nung nakaraang linggo. Pero wala ako natatanggap na response. At kung meron man, puro rejection. Bakit ganun? May natapos naman ako at maganda naman ang work experience ko. Yung credentials ko, it is impressive. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin, mahal? Alam kong abala ka sa trabaho. Isa pa, nahihiya ako. Na-pressure ako ng mga nakaraang buwan sa trabaho. At sa'yo ko na ibuntun lahat ng stress ko. Nawalan ako ng oras para sa atin dahil sa trabahong wala naman pala akong mapapala. Isa pa, hindi pa ako nakakabawi sa'yo at alam kong masama ang loob mo.
Ayoko nang dagdagan pa ang iisipin mo. Sana sinabi mo. Hindi mo dapat sinasarili ang mga bagay-bagay. Nandito lang ako para sa'yo. Mahal, nagsisimula pa lang mabuo ang career ko sa marketing. I can't afford to be jobless. Hindi ngayon. Napayuko si Chantal habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Marahang hinila ni Daryl ang nobya palapit sa kanya at mahigpit itong niyakap. Makakahanap ka rin ng trabaho. Naniniwala ako sa'yo. Ngunit hindi sumagot si Chantal. Patuloy lamang itong umiyak hanggang sa unti-unting mapagod at makatulog sa kanyang mga bisig. Tahimik na pinagmasdan ni Daryl ang natutulog na nobya. Baka sa kanyang muka ang pag-aalala. Maya-maya, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang cellphone at nag-type ng mensahe. Magkita tayo sa cafe malapit sa unit ko. Urgent. Yun ang nakasulat sa mensahe. Pagdating ni Daryl sa cafe, nadatnan niya agad si Vincent na kanyang personal assistant. Hindi ka makikipagkita ng ganitong oras kung wala kang mahalagang ipag-uutos. May problema ho ba, sir? It's been a while, Vincent. Nilapag ni Daryl ang isang folder sa mesa. Binuksan iyon ni Vincent at nakita ang resume ni Chantal. Girlfriend mo to, di ba? Yes. Ano pong gusto niyong gawin namin, sir? I-email niyo siya. Bigyan niyo siya ng job offer bilang marketing manager sa La Miranda Corporation. At isa pa, siguraduhin mong walang makakaalam na ako ang nagrekomenda sa kanya. Kahit si Miss Chantal, sir, lalo na siya. Consider it done, sir. Kinabukasan, mahimbing pang tulog ni Daryl nang bigla siyang magising dahil sa isang malakas na sigaw. Napabalikwas siya ng bangon. Mahal, anong nangyari? Nakita niya si Chantal na nakatayo sa gilid ng kama at nanginginig habang hawak ang kanyang laptop. Halos hindi ito mapakali sa sobrang tuwa. Mahal, may natanggap akong job offer. Nagkunwari namang nagulat si Daryl. Talaga? Saan naman, mahal? La Miranda Corporation, marketing manager, Daryl. Marketing manager. Isa sila sa pinakamalaki at pinakakilalang infrastructure company sa bansa. Hindi ako makapaniwala, mahal. Napangiti si Daryl habang pinagmamasdan ng kanyang nobya. Sabi ko naman sa iyo makakahanap ka rin ng bagong trabaho. Mahal, eto na ang hinihintay kong break. Marketing manager na ako. Deserve mo yan. Galingan mo ah. Akala ni Daryl na ngayong nakuha na ni Chantal ang pangarap nitong posisyon, unti-unti na ring naaayos ang kanilang relasyon. Ngunit nagkamali siya dahil tila lalo pang naging abala ang dalaga sa bago nitong trabaho. Isang araw, natuwa si Daryl nang makitang pareho silang maagang nakauwi sa trabaho. Mahal, nakauwi ka na pala galing sa trabaho. Ikaw rin, ang aga mo yata ah. Gusto mo bang lumabas tayo? Let's celebrate your new job. Pasensya na mahal. May company dinner kasi kami. Nakakahiya namang tumanggi dahil bago pa lang ako. Umuwi lang ako para mag-ayos at magpalit ng damit. Ganun ba? Gusto mo bang samahan kita? Gusto ko ring makilala ang mga bago mong workmates. Mahal, pasensya na. Exclusive lang kasi yun para sa mga empleyado. At saka, baka ma-out of place ka. Next time na lang, okay? Anong ibig mong sabihin na baka ma-out of place ako? Do you think hindi ko kayang makipag-socialize sa kanila? Hindi naman sa ganun, mahal. Pero alam mo, ayoko lang ma-overwhelm ka. Baka hindi ka nasanay makipag-socialize sa mga bigati na tao. You know, since nalugi ang negosyo ng mama mo, hindi ba awkward for you? Lalo na't nasanay ka na puro low-rank employees ang kasama mo. Iniinsulto mo ba ang trabaho ko? Remember, hindi gagalaw ang makinarya ng kahit anong kumpanya without those low-rank employees na sinasabi mo. Sorry pero ang akin lang, bago pa lang ako doon at puro managers at high-rank position ang kasama ko. It is an exclusive dinner. Tsaka na lang kita isasama kapag nag-aya yung mga coworkers ko sa department. Naiwan si Daryl mag-isa sa kanilang unit. Pakiramdam niya, kinakahiya siya ng nobya at ayaw nitong malaman ng mga katrabaho niya na isang construction worker lang ang kanyang boyfriend. Ilang linggo ang lumipas matapos magkaroon muli ng trabaho si Chantal. Palagi na ulit itong busy at hindi na sila halos nag-uusap ni Daryl. Kaya maging sa trabaho, tuliro ang binata dahil sa hindi nila pagkakaunawaan. Hoy pre, tulala ka na naman dyan.
May problema na naman ba kayo ni Chantal? Napaangat ng tingin si Daryl nang lumapit ang kaibigan niyang si Rowan. Wala naman pero para na naman kaming bumalik sa dati pare. Halos hindi kami nag-uusap at nagkikita. Palagi na naman siyang abala sa trabaho. Rowan, mali ba kung humingi ako ng kahit kaunting oras niya? Nung nawalan siya ng trabaho, inintindi ko naman siya at sinuportahan. Palagi na lang siyang abala sa trabaho. Mas inuuna niya pa yun kaysa sa akin. Bakit parang nababahala ka? First of all, ikaw naman ang dahilan kung bakit siya nandoon. Pwede mo naman siyang pabantayan sa mga tao. Shut up! Sinamaan ng tingin ni Daryl si Rowan. Nasisiraan ka na ba? Paano kung may makarinig sa'yo? Yung sa akin lang naman, bago pa lang siya sa trabaho niya. Baka naman nag-a-adjust pa lang. Isa pa, hindi ba pangarap niyang maging marketing manager? Baka naman nagdodoble kayod siya para maipakita sa mga boss niya na deserving siya. Exactly. Alam ko naman yun at suportado ko siya. Pero pakiramdam ko, nawawala na naman siya ng oras para sa akin. Minsan nga pakiramdam ko, kinakahiya niya ako sa mga katrabaho niya. Hindi ko alam pero pakiramdam ko hindi na siya yung Chantal na minahal ko. Yung Chantal na nagligtas sa akin noon. Lagi na akong itsapwera sa kanya. Marami namang paraan pre. Hindi ba sister company natin yung La Miranda Corp? Well, pwede mo siyang makatrabaho makita o makasama kung gugustuhin mo. Alam mo, kailangan ninyong pag-usapan yan. Pero kung ako sa'yo, gayahin mo muna siya. Mag-focus ka rin sa trabaho para hindi mo siya masyadong iniisip. Naapektuhan na rin ang trabaho mo dahil sa kakaisip sa kanya. Marami pa tayong kailangang tapusin. Abala sila sa pagliligpit ng mga materyales nang dumating si Shana Francisco, ang HR assistant na nagsasagawa ng inspeksyon sa iba't ibang project site. Si Daryl ang humarap at kumausap sa kanya dahil ang binata ang assistant ni Rowan na siyang site engineer nila. Good morning, Ma'am Shana. Good morning. Kamusta ang trabaho? Sabi ni manager, mag-check and inspect daw ako today at sisilipin ko ang progreso ng mga projects. Malapit na pong matapos, ma'am. Tumango si Shana at ngumiti bago nagsimulang maglibot sa construction site. Abala naman ang mga manggagawa sa kani-kanilang mga gawain. Habang sinusuri ni Shana ang ilang dokumento sa clipboard na hawak niya, napansin ni Daryl ang isang bakal na nakapatong sa mataas na bahagi ng scaffolding. Unti-unti itong gumagalaw na tila malalaglag anumang oras. Ma'am Shana! Nang tingnan niya si Shana, napatayo ito malapit sa scaffolding. Hindi siya narinig ng babae dahil abala ito sa pagbabasa ng report. Biglang kumalas ang bakal kaya mabilis na tumakbo si Daryl patungo sa direksyon ng dalaga. Shana! Hinila niya ito palayo kasabay ng pagbagsak ng bakal sa mismong kinatatayuan nito. Napaatras ang ilang manggagawa dahil sa lakas ng pagkahulog ng bakal habang napasalampak naman sa sahig si Shana at Daryl. Anong nangyari? Okay ka lang ba? Oo, salamat. Sabay silang napatingin sa bakal na nakahandusay sa lupa. Lumapit ang ilang manggagawa upang tingnan ang nangyari. Maging si Rowan na galing sa kabilang banda ng site. Ma'am Shana, okay lang po ba kayo? Guys, double check nyo lahat ng materials. I-record ko na lang ang nangyaring to. Tinulungan ni Daryl si Shana na makatayo. Doon niya napansin ang peklat sa likod nito na umabot hanggang sa kaliwang balikat. Bahagyang natigilan si Daryl. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang peklat na iyon, ngunit halatang malalim at matagal na ang sugat. Shana, saan nanggaling ang malaking peklat mo sa balikat na parang nasunog? Natulala si Shana sa tanong ni Daryl. Tila nanginig siya dahil sa kanyang naalala. Nung college kasi ako, nagkaroon ng sunog sa school namin. Pinasok yun ng mga sindikato. Usap-usapan nun na target nilang kidnapin ay isang anak ng bilyonaryo na nag-aaral doon. Scholar ako noon doon. Nakita ko ang anak ng bilyonaryo na nakahandusay sa sahig at duguan. Nasusunog ng building noon, kaya wala akong choice, kundi alalayan siya palabas. Nagkalat na ang apoy kaya mahirap nang makalabas. Pero sa awa ng Diyos, nakaligtas kami't hindi naman siya nakuha ng mga kidnappers. At ayun nga, nabagsakan ako ng kahoy na nagliliyab habang palabas kami kaya nagkapeklat. Napakabuti mo. Kahit nasa panganib ng buhay mo, pinili mo pa ring tumulong. Kahit sino naman siguro, hindi ba? Sigurado kung ikaw rin ang nasa kalagayan ko, gagawin mo rin yun.
Namumukaan mo ba yung tinulungan mo? Hindi eh, duguan kasi siya. Tsaka nagkalat na nga rin ng apoy at usok, kaya wala na akong halos maaninag. Noong nakalabas kami, halos nawala na rin ako ng malay sa suffocation at dahil sa mga galos na natamo ko sa pagbagsak ng kahoy na nagliliyab. Pangalan? Alam mo ba kung anong pangalan? Hindi rin. Bago nga lang ako nung mga panahong yun, kaya wala pa akong kaklose o kilala. Teka nga, bakit ba interesado ka? Wala naman. I find it interesting. Ikaw ha, tsismoso ka rin pala. Paano ba yan? Babalik na ako sa opisina. Magre-report pa ako. Gusto mo bang ihatid na kita? Sigurado ka bang okay ka lang? Ikaw ha, kung wala kang nobya, iisipin kong crush mo ko. Loko, gusto ko lang namang siguraduhin na okay ka. Isa pa, kami ang mapapagalitan ng management kapag nalaman nilang insidenteng to. Kapabayaan din namin yon. Pumunta ka ng clinic bago ka bumalik ng opisina. Magpa-check ka ha? Sabihin mo kasi kay Engineer Rowan, i-check maigi ang materials. Hay nako, ang dami ko ng utang sa'yo, Daryl. Palagi mo na lang akong nililigtas sa tinutulungan. Baka naman pwedeng free lunch na lang. Nagtitipid kasi ako eh. Ay sus, yun lang pala eh. O sige, bukas dadalhan kita. Nagtatawanan sila bago tuluyang nagpaalam si Shana. Naiwan namang nakatulala si Daryl at tila may malalim na iniisip. Tulala ka na naman pre. Okay ka lang ba? Ayaw mo bang magpa-check sa clinic? Rowan, naaalala mo ba ang aksidenteng nangyari noon sa school? Ha? Anong ibig mong sabihin? Yung nasunog ang school at muntik ka nang makidnap? Bakit? Lumingon si Daryl sa paligid at nang masiguro na sila lang ang naroon, muli siyang nagsalita. Si Chantal lang nagligtas sa akin sa trahedyang yun, remember? Oo. Wait. Bakit mo inuungkat ang nakaraan? Dahil pakiramdam ko, nagsinungaling sa akin si Chantal. Naaalala ko na, bago ko mawala ng malay nung araw na yun, kitang-kita ko na may mga umaapoy na kahoy na nahuhulog sa paligid. At naaaninag ko rin na malapit na kami sa pinto nang may bumagsak na umaapoy na kahoy sa balikat ng babaeng nagligtas sa akin. Kung si Chantal nga ang nagligtas sa akin, bakit wala siyang peklat? Imposible na hindi magpeklat yun dahil kita ko at narinig ko ang sigaw ng babae dahil sa pagkasunog ng balat niya. At alam mo ba kung anong sinabi ni Shana sa akin? Wait. Hindi ba pagkatapos ng insidente, isinauli ni Chantal ang relo mo? At sinabi niyang kayong dalawa lang ang nasa building nung iniligtas ka niya? Kaya paanong magiging si Shana yun? Baka naman coincidence lang. Tsaka bakit naman magsisinungaling si Chantal sa ganung bagay? I mean, what for? And hindi niyo ba napag-usapan yun minsan? Rowan, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang magsinungaling. Ikaw lang sa site na tong nakakaalam ng totoo kong pagkatao. Alam ni Chantal na anak ako ng isang businesswoman. Pero ang alam niya, nalugi ang negosyo ng nanay ko. Ang hindi niya alam, ang La Miranda ay negosyo ng ama ko. No one knows that I am Miranda. At isa pa, iwas rin siyang pag-usapan ng nangyari nun, kaya hindi ko na pinapaalala pa sa kanya. Mahal ko siya kaya hindi na mahalaga pa ang bagay na yun. Ano nang plano mo ngayon? Gaya ng sabi ko, mahal ko siya. At hanggat kaya ko, handa akong ibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya. Ayokong pag-isipan siya ng masama pero… Alam mo pre, ipaimbestiga mo na lang muna yan kay Vincent. Huwag ka munang mag-overthink at mag-jump into conclusions. Baka exhausted ka lang dahil sa sunod-sunod ninyong hindi pagkakaunawaan ni Chantal. Tsaka isa pa, wala namang dahilan para magsinungaling siya. Ano naman ang mapapala niya? Wala nga ba? We all know Chantal is an ambitious woman. Alam mo rin na alam niya nung mga panahon na yun na anak ako ng isang businesswoman. It could be a reason. Well, for now, it is better na ipaubaya mo muna kay Vincent ang pagtuklas ng totoo. Oo nga pala, pupunta tayo sa La Miranda bukas. Plano mo yun, no? Yeah, I just want to check kung kamusta na ang operations ng kumpanya. Operations ng kumpanya? O si Chantal lang talagang gusto mong i-check? Kinabukasan, pasulyap-sulyap si Chantal sa wall clock na nakasabit sa pader ng kanyang opisina at tila bagot na bagot siya. Napangiti siya nang pumasok ang kaibigan niyang si Jana. Friend! Wow, ang ganda ng opisina mo, Chantal. Ang galing mo talaga. Buti at natanggap ka rito sa La Miranda. Uy, i-recommend mo naman ako dito. Sure, friend.
Alam mo, ilang linggo pa lang ako rito, pero they respect me here at lahat ng ideas ko ang nasusunod sa marketing department. Well, as it should. Hindi katulad sa dati nating kumpanya na ilang taon na tayo dun, pero wala pa rin ako natatanggap na recognition o kahit incentives man lang. Hello, hindi ko deserve yun, no? Ang swerte mo, isa ang La Miranda sa mga pinakakilala at pinakamalaking infrastructure company sa bansa. Oo nga pala, na-meet mo na ba ang CEO ng La Miranda? Alam mo, balita ko, bachelor daw yun, pero misteryoso. Malay mo mapansin ka, maganda ka't matalino. Hindi pa nga eh, anong pinagsasasabi mo? Hindi ako interesado hanggat hindi ko siya nakikita. Wow, loyal ka kay Daryl. Kamusta na nga pala kayo? Well, alam mo, Daryl is nice, pero hindi ko na nakikita ang future ko kasama siya eh. I mean, ayokong mamuhay from paycheck to paycheck. He cannot even afford a decent date at a restaurant. Alam mo naman kung bakit ako lumapit sa kanya noon dahil akala ko heredero siya. Pero mali ako. That business of his mother failed. Uy, pero consistent siya sa'yo at mahal ka niya. Bihira lang sa mga lalaki ngayon ang loyal ah. Aanhin ko ang loyalty kung hindi niya naman ako kayang buhayin at ibigay ang mga gusto ko. Ayokong maging alipin ng isang kumpanya at maging empleyado habang buhay dyan ah. Hindi ko deserve yun. Isa pa, alam mo naman kung bakit ako nagsusumikap. Gusto kong patunayan sa pamilya ng tatay ko na hindi ako hanggang dito lang. At akala ko nung naging kami ni Daryl, siya ang katuparan ng pangarap ko pero hindi pala. I feel like nasayang ang 2 taon ng buhay ko kasama siya. Kaya sasayangin ko bang pagkakataong magkaroon ng magandang buhay at magandang career? Nasa harap ko na oh, bakit hindi ko pa igagrab? Alam ko, pero alam mo rin naman na nagsisikap naman si Daryl para sa inyo. You are lucky to have him despite what happened. Hindi sapat yun. I mean, minahal ko rin naman siya kahit papaano. Akala ko kasi noon, mabibigyan niya ako ng magandang buhay. Isang buhay na deserve ko at makapag-aalis sa akin sa anino ng legitimate children ni Papa. Pero hindi pala. Mas lamang sa'yo ang career at ambisyon mo. Alam mo, bakit hindi ka nalang makipaghiwalay sa kanya? Kaysa naman ganyan na hindi na kayo magkasundo. Isipin mo na lang, it's a lesson learned. Exactly. Tingin mo, hindi ko sinusubukan lumayo, kaya nga ako umiiwas dyan ah. Pero parang ang tigas niya eh. He keeps on holding on, putting in effort. Kasi nga mahal ka ng tao. Well, that stupid love isn't enough. I need stability and money. Isa pa, marami namang iba dyan na mas better. Basta ha, balitaan mo ko kapag na-meet mo na yung CEO at i-recommend mo rin ako dito. Parehong napalingon ng dalawa nang may kumatok sa pintuan. Marco, may kailangan ka? Miss Alvarez, pwede ba kitang makausap? Si Marco iyon, isa sa mga marketing associate at katrabaho ni Chantal. Nasa pasilyo sila ng 7th floor. Nakahalukip-kip si Chantal habang nakatingin kay Marco. Nabalitaan mo na ba? Ang alin? Malapit na ang company retreat at conference. Balita ko rin, babalik na ang CEO, si Mr. Miranda. Bakit mo sinasabi sa akin to? Be straightforward, ano ba talagang kailangan mo? Ito naman masyadong seryoso. Ano kasi, pwede ba kitang yayain sa isang date? Date? Like, kakain lang tayo sa labas, ganun. Bakit ayaw mo ba? Huwag mong sabihing may magagalit. May boyfriend ka na ba? Sandaling natahimik si Chantal. Boyfriend? Wala akong boyfriend no? Sa ganda talino mong yan. So, it's a yes? Oo naman. Why not? Kailan ba? Next week. Chantal? Nabigla ang dalaga nang marinig ang boses ng nobyo. Nang lumingon siya, nakita niya si Daryl na nakatayo sa di kalayuan. Matiim ang ekspresyon ng muka at nakakuyom ang mga kamao. Daryl, anong ginagawa mo rito? Bakit? Masama bang bisitahin ko ang girlfriend ko? Napailing sa narinig si Marco. Girlfriend? Boyfriend ka niya? Tiningnan ni Marco si Daryl mula ulo hanggang paa. Tila hinuhusgahan ang simpleng kasuotan. He's my guy friend, Marco. Magkasama kami sa unit. Sandali lang ah. Hinila ni Chantal si Daryl palayo hanggang makarating sila sa bahagi ng pasilyong walang tao. Anong ginagawa mo dito, Daryl? Are you out of your mind? Nandito ako dahil may kailangan kaming i-coordinate sa department ninyo. Nagtatrabaho ko sa DCM Real Estate, sister company ng La Miranda Corp. Hindi mo alam? Hindi mo man lang ni-research?
Kasi busy kang makipaglandian sa katrabaho mo. Daryl, wala akong ginagawang masama. Huwag mong bigyan ng mali siya. Huwag bigyan ng mali siya? After mong ipangalandakan sa Marco na yun, wala kang nobyo? Nakaibigan mo lang ako? At pumayag ka pang makipag-date sa kanya? Talaga ba, Chantal? Alam kong mataas ang mga pangarap at ambisyon mo, Chantal. Pero hindi ko akalaing aabot ka sa ganito. Alam kong hindi ako perpektong boyfriend. Pero yung itanggi mo ko't ikahiya na mag-entertain ka ng ibang lalaki? Alam mo, this is nonsense. Mag-usap na lang tayo pag-uwi. Marami pa akong trabahong kailangang tapusin. Mahal kita, Chantal. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para maibigay ang lahat ng kailangan mo. Pero ito lang ang isusukli mo sa akin. Huwag mo akong sumbatan. Hindi ko hinihingi sa'yo na manatili ka. Isa pa, hindi sapat yun, Daryl. Kung talagang nag-e-effort ka, hindi sana ganito ang buhay natin. You never learned. Nung nalugi ang kumpanya ng nanay mo, wala kang nagawa dahil kulang ka sa galing at diskarte. Sinubukan kitang intindihin. Iniisip ko na makakabangon ka rin sa pagkalugmok. Pero wala. Hanggang ngayon, naghihirap pa rin tayo. Bakit? Career at pera lang ba ang mahalaga sa'yo? Yung stupid title mo bilang marketing manager? Oo, dahil sa mundong ginagalawan natin, hindi ka rerespetuhin ng iba kung wala kang pera o kapangyarihan. Kailangan mo ang mga yun para makasurvive. So kinakahiya mo ko dahil sa trabaho ko? Mababa ang tingin mo sa akin dahil lang hindi kasing fancy ng trabaho mo ang trabaho ko? Alam mo, tama na. Walang mapupuntahan tong pagtatalo na to. Pagod na nga ako eh. Pagod na ako sa relasyon natin at sa buhay na meron tayo. Alam mo, mabuti pa, mag-cool off na lang muna tayo. Chantal, mag-usap tayo please. Chantal! Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ng nobya, ngunit hindi ito lumingon. Naiwan si Daryl na mag-isa sa pasilyo. Napasalampak siya sa sahig at doon unti-unting pumapatak ang kanyang mga luha. Maya-maya pa, may tahimik na nag-abot sa kanya ng panyo kaya napaangat siya ng tingin at nakita niya si Shana. Bakit ka umiiyak? Okay ka lang ba? Binigay ko ang lahat. Ginawa ko ang lahat, Shana. Pero mas lamang sa kanya ang ambisyon niya. Sa bagay, ano nga lang bang trabaho ko para galangin at irespeto niya? O para ma-appreciate niya ako? Nag-away kayo? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Napakaswerte niya sa'yo. Masipag ka, mabait ka at… Swerte? Bakit siya nakikipaghiwalay sa akin? Bakit niya ako itinatanggit kinakahiya? Dahil mababa lang ang trabaho ko, Shana. Hindi kasing taas ng posisyon na meron siya ngayon. Tingin niya, hindi ko kayang ibigay sa kanyang buhay na gusto niya. Plano ko nang mag-propose sa kanya. Pero ito siya, nakikipaghiwalay sa akin. Pakiramdam ko, I built her for another man. Ako yung nandun nung walang-wala siya, nung nagsisimula pa lang siya. Daryl, hindi mo kasalanan kung hindi siya marunong makontento. Marahang hinaplos ni Shana ang balikat ng binata bilang pagdamay. Mas marami ka pang mga bagay na kailangang pagtuunan ng pansin, Daryl. Huwag mong hayaang kainin ka ng mga salita niya. Don't let their words ruin your day or affect your emotions because they will never define who you truly are. Niyakap ni Shana si Daryl. Saglit na napahinto ang binata nang manumbalik sa kanyang alaala ang araw na muntik na siyang makidnap at matrap sa isang sunog. Parehong-pareho ng amoy ni Shana ang amoy ng babaeng nagligtas noon sa kanya. Isang mapait ng ngiti ang nakaguhit sa mukha ni Daryl habang pinagmamasdan ng kalangitan. Nasa Batangas sila ngayon kasama ang mga empleyado ng DCM Real Estate at La Miranda Corporation para sa isang retreat. Bro, sigurado ka bang gusto mong nandito? Pwede ka namang umuwi at tumatras. Nandoon si Chantal at si Marco. Bakit, Rowan? Ano ang dapat kong ikatakot? Wala naman akong ginagawang masama. Kung may dapat mang makonsensya at mahiya, sila yon. Isa pa, bakit ako ang iiwas? Ako ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan nila. They are just my employees. Sa bagay, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Fresh pa ang lahat. Ilang araw pa lang ang lumipas mula nang maghiwalay kayo ni Chantal. Ako ba ang dapat matakot o sila? Huwag mo akong alalahanin. Hindi ako magpapatalo sa galit o panghihinayang na nararamdaman ko. Gusto kong makita ang magiging reaksyon ni Chantal kapag nalaman niyang totoo sa conference next month. Matalino si Chantal, pero masyado siyang bilib sa sarili niya. Mataas ang tingin niya sa sarili niya, to the point na minamaliit niyang ibang tao dahil lang sa trabaho nila. She thinks that she is better than anyone.
Naputol ang pag-uusap nila nang sumulpot sa harap nila si Shana. Daryl, Rowan, nasaan ang iba? Tara na sa meeting area. Nang makarating sila sa meeting area, nakita ni Daryl si Chantal kasama ang marketing team at si Marco. Mariin itong nakatingin sa kanya habang nakahalukip-kip. Samantala, sinimula naman ni Shana ang pagpupulong. Hello everyone! Welcome to our retreat. Actually, ang retreat na to ay hindi lang para mag-relax, mag-enjoy o mag-reflect. This will serve as preparation. Preparation for what? Kunot noon na tumingin si Shana kay Chantal. Para sa pagbabalik ng CEO, nakatanggap ang department namin ng report mula sa personal assistant ni Mr. Miranda at sa board of directors na babalik na siya next month. Magkakaroon din ng evaluation ng inyong behavior, ethics at performance sa trabaho. Excuse me, Miss Francisco? Si Marco ang sumingit habang nakatingin ng mariin kay Daryl. Yes, may question kayo? Kasama ba talaga natin ang DCM Real Estate rito? Pati sa conference? Oo, hindi lang natin sila sister company. Mr. Miranda is also the CEO of DCM Real Estate. Any problem, Mr. Cruz? Wala naman. Akala kasi namin that conference was only for department heads and executives, hindi kasamang ordinary employees. Miss Alvarez, all employees are included in the event. Isa pa, this will also serve as a welcome party for Mr. Miranda. Besides, those ordinary employees you were referring to are also the backbone of these two companies. Hindi magiging matagumpay ang mga kumpanyang to kung wala ang kanilang serbisyo. That's all for this afternoon. Pag-uusapan na lang natin ang conference at welcome party sa mga susunod na araw. Sa ngayon, let's proceed with our activities and get some rest. Marami pa tayong gagawin bukas. Unang lumabas si Shana sa meeting area kaya agad naman siyang sinundan ni Daryl. Akala ko ba, don't let their words ruin your day or affect your emotions. Bakit parang nairita ka yata? Paano hindi ako maiinis, Daryl? Halata namang ikaw ang pinapatamaan ng dalawang yun. Nakita mo ba ang mga mukha nila? Sa'yo sila nakatingin. Alam mo bang usap-usapan na sa opisina ang breakup nyo ni Chantal at ang pagdidate nila ni Marco? Shh! Sila lang ang nagmumukhang tangat desperado sa ginagawa nila. Ano bang problema nila sa'yo? Nagtatrabaho ka ng marangal. Tingin ba nila dahil mataas ang posisyon nila, sila lang ang may karapatang makipag-interact sa CEO? Mga cheater naman. Pero tama sila. Dapat nga department heads, senior employees, at executive lang ang nasa conference. Bakit sa tingin mo isinama ni Mr. Miranda ang mga katulad kong simpleng empleyado lang? Maybe because hindi siya kasing judgmental ng ex mo at ng kabit niya. Sa pagkakaalam ko, istrikto si Mr. Miranda, pero hindi naman lalago ang negosyo ng pamilya nila kung hindi disiplinado at walang pagpapahalaga sa mga empleyado ang management at ang may-ari. What if bigyan ko ng violation ng dalawang yun? Anong tingin mo? Aba, bawal ang affair nila. Naku, makita ko lang talaga si Mr. Miranda. Isusumbong ko ang dalawang yun. Napangiti si Daryl sa sinabi ni Shana dahil halatang inis pa rin ito at nakabusangot pa ang muka. Tingin mo ba, may pakailam si Mr. Miranda sa personal affairs ng mga empleyado? Hoy, work ethics yon. Tsaka isa pa, pambubuli ang ginagawa nila sa'yo. Kahit indirect pa, violation din yun. Hindi ko nga alam kung paano nakapasok dito ang Chantal na yan. Basta nalang ipinaprocess sa akin ng HR manager ang application niya. Tapos job offer agad? Unfair. Kaya isusumbong ko yan kay sir. Sige sabi mo yan. Samahan mo akong magsumbong. Oo naman. Shana, pwede ba akong humingi ng favor? Ano naman yon? Pwede ba kitang maging date sa party? Gusto mo ba? Inisin natin ang ex mo? Loko ka talaga. Daryl, sabay silang napalingon nang biglang sumulpot si Chantal sa likuran nila. Miss Alvarez, si Daryl ang gusto ko makausap, Miss Francisco. Hindi ikaw, kaya pwede ba? This is personal matter. Sunod na lang ako, Shana. Sige na. Tumango naman si Shana at umalis ng tahimik. Anong kailangan mo, Chantal? Ang bilis mo naman yata kung ipagpalit. Nagsiselos ka ba? Hindi bagay sa'yo. Tsaka speaking of pinagpalit, ako bang mabilis o ikaw? Me? Jealous of that girl? Huwag kang magpatawa, Daryl. I'm better than her. Oh, ang taas talaga ng tingin mo sa sarili mo, no? Dahil alam ko ang worth ko
at kung ano ang deserve ko. Sayang ka, Daryl. You have so much potential, pero sinayang mo lang. Anyway, lumapit lang ako para sabihin sa yung kunin mo ng mga natitira mong gamit sa apartment ko. Naiwan si Daryl nang mag-walk out si Chantal. Hindi siya makapaniwala at napailing na lamang. Napalingon siya nang lumapit sa kanya si Vincent, ang personal niyang assistant. Anong balita? Sir, confirm ba? Nung nangyari ang insidente sa university kung saan kayo nag-aaral, pareho kayong nasa building noon ni na Miss Chantal at Miss Shana. Batchmate niyo sila. That only means one thing. Chantal lied to me from the very beginning. Tama ang hinala ko. Doon niya napagtanto na tama ang kanyang hinala. Baka nga after all, pera at ang fancy lifestyle lang talaga ang habol ni Chantal sa kanya, bago pa man mawala ang lahat sa kanya. Kaya ito nagsinungaling at nagagawa niyang mga ganitong bagay. Lumipas ang isang buwan at dumating na ang pinakahinihintay ng lahat, ang conference at pagbabalik ng CEO ng La Miranda Corp at DCM Real Estate. Nakatulala si Daryl sa loob ng kanyang opisina habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Mr. Miranda, pinatawag niyo raw po ako. Narinig ni Daryl ang boses ni Shana mula sa kanyang likuran, ngunit ilang segundo pa siyang nanatiling nakatalikod sa dalaga. Shana? Nanlaki ang mga mata ni Shana nang humarap si Daryl sa kanya. Daryl? Ikaw si Mr. Miranda? Paanong nangyari? Daryl Concepcion ang pangalan mo, hindi ba? Nasa amin ang records mo. I'm sorry. Tinago ko ang lahat and created a fake personal background. So, ikaw? Ikaw ang CEO? Bakit ka nagpanggap na isang construction worker? Para subukin ng mga tao sa paligid ko, Shana. Alam mo ba, nalugi noon ang negosyo ni Mama. Nagsara yun at nabankrupt. Years later, I found my father and inherited this empire. Alam mo kung anong natutunan ko sa nangyari sa negosyo ni Mama? Magpakumbaba ka. Work closely with even the ordinary employees. Be a good employer by supporting your people. Nawalan ako ng tiwala sa mga tao dahil maraming investors ni Mama noon ang nagnakaw sa kumpanya at nagbenta ng confidential company information. Naiintindihan ko ang dahilan mo. Isa pa, hindi mo naman kailangan magpaliwanag. Pero alam ba ni... Obviously no. At tama ang naging desisyon kong wag sabihin sa kanya ang totoo. Dahil kung naging honest ako sa kanya mula pa lang sa umpisa, baka hanggang ngayon nagbubulag-bulagan pa rin ako sa pagmamahal ko sa kanya. Nagkamali ako nang bigyan ko siya ng oportunidad dito. Mataas ang ambisyon niya. To the point na willing siyang manapak at manloko ng ibang tao para lang makarating sa tuktok. CEO ka man o hindi, no one deserves what she did to you. Shana, kaya kita pinatawag dito dahil gusto kong malaman mo ang totoo bago pa ang iba. I want to be honest with you. Naging totoo ka sa akin. Hindi mo ako itinuring na iba despite our differences in position. I was below you, pero hindi mo iyon pinaramdam sa akin. Sus, wala yun. Lahat ng taong nasa tamang pag-iisip at hindi nagpapalamon sa kasakiman, pera o kapangyarihan, naiintindihan ako. Yung mga taong may moralidad at alam ang tama at mali. Gusto ko ring mag-sorry at magpasalamat. Bakit naman? Ikaw nga tong laging sumasalba sa buhay ko. Lapitin kasi ako ng kamalasan at kapahamakan eh. No, you saved me. Kung hindi dahil sa'yo, malamang wala na ako dito ngayon. Anong ibig mong sabihin? Yung sunog at attempted kidnapping noon. OMG! Ikaw yun? My mom was their target back then. Well, I saved the right person at saka hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Ginawa ko lang naman ang tama. Isa pa, niligtas mo rin naman ang buhay ko. Kaya quits na tayo. Ngumiti si Daryl, tsaka tumayo mula sa swivel chair na inuupuan niya. Inabot niya ang kanyang kamay sa dalaga. Hindi mo sinagot ang tanong ko nung nakaraan. Pwede ba kitang maging date ngayong gabi? Oo naman. Habang naglalakad sila sa lobby papunta ng hotel, kung saan gaganapin ang conference, ay nagkukwento si Daryl sa dalaga. Alam mo ba kung paano ko nakumpirmang ikaw yun? Paano? Dahil sa peklat mo at scent. Scent? Ever since college kasi, hindi ako nagpalit ng pabango. Alam mo naman, naniniwala kasi ako na yung amoy natin ay part din ng kung sino tayo. Parang signature natin ganun. Masaya silang nagkukwentuhan nang malapit na sila sa hall nang makita sila na Chantal at Marco na nakatayo
at nagmamasid sa kanila sa di kalayuan. I can't believe that your ex actually showed up. Kasama pa niyang HR assistant na si Shana. Napailing si Marco habang pinagmamasdan ang pagdating ni Daryl at Shana sa venue. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kanila. Malapit nang dumating si Mr. Miranda. Ang asikasuhin mo ay ang pagpapakita ng proposal mo sa kanya para maidirekta niya sa CEO. Nandoon na si Mr. Sanchez. Tara na! Lumapit si Chantal at Marco sa isa sa mga board of directors. Mr. Sanchez! Chantal, Marco, mabutit nandito na kayo. Sir, here's the annual report na hinihingi nyo. Pati na rin po ang ilan sa mga proposal namin para sa buwang to. Good. Paparating na si Mr. Miranda. Abala si Mr. Sanchez sa pagbabasa ng proposal na ibinigay ni Chantal nang mapansin nila ni Marco na papalapit si Daryl sa kanilang kinaroroonan. Agad nila itong hinarangan. Daryl, saan ka naman pupunta? None of your business, Marco. Daryl, huwag kang manggulo rito. Chantal, manggulo? Ako ang nanggugulo. Gusto ko lang makausap si Mr. Sanchez. At bakit? Pwede mo namang iparating sa HR o sa department heads. Gaya namin, kung may problema ka sa kumpanya. Come on, Daryl. Pwede kang dumiretso sa akin. Huwag kang mahiya para namang wala tayong pinagsamahan. Napatawa si Daryl sa sinabi ni Chantal. And who do you think you are, Chantal? I am the marketing head of La Miranda, Daryl. Ikaw, sino ka ba? A construction worker at DCM. Pinagmamalaki mo talaga ang pagiging marketing head mo. Well, guess what? Who gave you that position? Pinaghirapan ko to. Sigurado ka? Nung mga panahong nawalan ka ng trabaho at walang kumpanyang gustong tumanggap sa'yo, ako ang nasa tabi mo at La Miranda lang ang nag-take risk na tanggapin ng isang aruganting tulad mo. That job was offered to you because of me. Dahil sa'yo? Oh, come on. Sino ka ba sa inaakala mo? Mr. Miranda, anong nangyayari dito? Napalingon si Chantal kay Mr. Sanchez nang lumapit ito sa kanila. We're just having a conversation. Paliwanag ni Daryl bago siya nakipagkamay kay Mr. Sanchez. Samantala, tila napako naman si Chantal sa kinatatayuan niya. Kita sa mukha nito ang matinding pagkagulat at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Mr. Sanchez, ano pong itinawag niyo sa lalaking to? Nagkakamali kayo. Hindi siya si Mr. Miranda. What are you talking about, Miss Alvarez? Huwag niyo siyang alalahanin, Mr. Sanchez. She doesn't know. She's just being in denial. Alam mo naman na matagal akong nawala. Maraming empleyado. Lalo na ang mga bago ang hindi nakakakilala sa akin. No! Ikaw si Mr. Miranda? Paano nangyari yun? Daryl, ito ang annual report at proposal na ibinigay nila. Dismiss that. Hindi ko kailangan ng proposal mula sa dalawang to. Daryl, no! You can do that. I earned this position. Yes, I can do whatever I want. At para ipaalala ko sa'yo, ako ang naglagay sa'yo sa posisyong meron ka ngayon, kaya ako rin ang may karapatang tanggalin ka. You are fired, Miss Alvarez and Mr. Cruz. Simula ngayon, bakante na ang posisyon ng marketing manager at marketing associate. Umalingaw-ngaw ang mga bulungan sa paligid. Napako ang mga tingin ng lahat kina Daryl, Chantal at Marco habang bumabalot ang buong venue ng matinding tensyon. Hindi ka pwedeng basta nalang magtanggal ng empleyado dahil gusto mo. This is unethical and unprofessional. What a personal vendetta. Wala akong binaviolate na anumang patakaran. In fact, HR received multiple reports regarding your behavior at work. You have been bullying some of your colleagues at hindi ko ito tolerate yan. Daryl, mag-usap tayo, pakiusap. Wala na tayong dapat pag-usapan. Kung nasan ka man ngayon, ikaw ang pumili niyan. You decided to be where you are right now, Chantal. Wait, this can't be. Paano naging CEO ang isang construction worker na tulad mo? Baka naman nagpapanggap ka lang para linlangin kaming lahat. Galit ka sa amin, di ba? Bitter ka kasi hiniwalayan ka ni Chantal. Komento ni Marco, ngunit napailing lang si Daryl. Maniwala ka man o hindi, wala akong pakialam. I am the CEO at ayoko nang makita pa kayong dalawa dito ni Chantal. And for the record, hindi ako bitter. You can have her all you want. Tutal bagay naman kayo. So leave. Sinubukan ni Chantal na lapitan si Daryl at lumuhod sa harap nito, ngunit umiwas ang binata at hinawi nito ang kamay niya. Pero Daryl, pag-usapan muna natin. You misunderstood me. Aalis kayo ng kusa?
o ipapakaladkad ko kayo sa security. Pero this is illegal and unethical. And so is your affair with Marco. Matapos ang nangyari sa conference, naging usap-usapan sa opisina ang personal na buhay ni Daryl. Nagulat ang lahat nang malaman nilang siya pala ang CEO. Samantala si Chantal, paulit-ulit na nakiusap at sinubukang kausapin si Daryl, ngunit ayaw siyang harapin ng binata. Sa lobby ng La Miranda, naghihintay si Chantal habang pinagtitinginan siya ng bawat empleyadong dumaraan. Nagbubulungan pang mga ito habang nakatingin sa kanya. Napakuyom siya ng kamao nang marinig ang usapan ng isang babae at lalaking empleyado. Sayang siya, no? Boyfriend niya yung CEO tapos pinagpalit lang. Hindi kasi marunong makontento, tsaka masyadong mataas ang tingin sa sarili. Akala mo kung sino? Balita ko nga sa marketing department, puro utos lang naman daw ang ginagawa niya. Oo nga, si Sir Daryl pa daw mismo nagrekomenda sa kanya. Ang swerte niya na sana. Pagkatapos pinagpalit niya si Sir sa isang empleyado na babaero na nga, hindi rin naman magaling at wala pang ipagmamalaki. Baka akala niya makakaangat siya sa pagkabit niya doon kay Marco. Excuse me, ako bang pinag-uusapan ninyo? Agad hinila ng lalaki ang babae palayo kay Chantal nang lapitan niya ang mga ito. Tara na, huwag mo nang patulan. Kawawa naman. Hoy, anong sinabi mo? Huminga ng malalim si Chantal at halatang iritado nang makaalis ang mga empleyado. Maya-maya, napansin niya si Shana sa pasilyo ng lobby. Tinawag niya ito ngunit hindi siya narinig kaya sinundan niya ito. Shana, nakalusot siya sa security dahil nalingat sandali ang mga ito. Kaya nakarating siya sa ikawalong palapag kung nasaan naroon ang opisina ng CEO. Nagulat si Shana nang makita siya sa pasilyo. Chantal, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Nasaan si Daryl? Gusto ko siyang makausap. Wala siya dito. Isa pa, wala kang appointment. Pangalawa, hindi ka niya gustong makita o makausap. Pangatlo, talagang may kapal ka pa ng mukha na pumunta dito. At sino ka sa tingin mo para sabihin na ayaw niya ako makita? Bakit? Girlfriend ka ba niya? Siguro, ikaw ang nagsulsul sa kanya, no? Masaya ka na? Nakuha mo ang atensyon niya. Malandi ka, oportunista. Nagsusulsul? Anong pinagsasasabi mo? Huwag mo kong baliktarin ang naratibo. Ikaw ang unang nang iwan ng loko at nag-abandona sa kanya. Tapos ako ang sasabihan mong malandi? Ganyan ka na ba kadesperada? Hindi siya madaling makaka-move on kung hindi mo siya nilalandi. Akala mo ba hindi ko napansin ang closeness niyo noon? Hindi ako katulad mo, Chantal. Hindi ako oportunista at mas lalong hindi ako impokrita. Kaya pwede ba, huwag mong baliktarin ang kwento. Ikaw ang nanakit kay Sir Daryl dahil walang ibang mahalaga sa'yo kundi ang sarili mo at ang ambisyon mo. Manahimik ka. Wala kang alam sa naging relasyon namin ni Daryl. Maaring tama ka. Wala akong alam sa buong relasyon nyo. Pero isang bagay ang malinaw sa lahat. Ginamit at minanipula mo siya para sa sarili mong interes. At ngayong successful na siya, gusto mong bumalik? How desperate. Anong sabi mo? Ang kapal ng mukha mong husgahan ako at sabihan ako ng desperada. Ang lakas ng loob mong bastusin ako. Akmang sasampalin sana ni Chantal si Shana, ngunit may pumigil sa kanya. Si Daryl. Huwag kang magkakamali, nasaktan si Shana, Chantal. Are that desperate? Wala kang karapatang pagbuhatan ng kamay ang mga taong mahalaga sa akin sa mismong teritoryo ko, Chantal. Daryl, masyado kasing pakialamera ang babaeng yan eh. Gusto lang naman kitang makausap. Daryl, mag-usap tayo. Kausapin mo ko, please. Ako ang nag-utos sa kanila na huwag kang papasukin sa kumpanya ko. Isa pa, hindi ba pinaband na kita dito? Paano kang nakalusot sa security? Wala akong intensyon na masama. Gusto lang talaga kitang makausap, Daryl. Para ano? Para paikutin mo na naman ako? Para kung ano-anong kasinungalingan na naman ang sabihin mo? Para mapaniwala ko't makuha ang gusto mo? Daryl, I'm sorry. Patawarin mo ko, please. This is just a misunderstanding. Dapat sinabi mo sa akin ng totoo noon pa lang. Humihingi ka ng tawad dahil nanghihinayang ka. Hindi dahil nagsisisi ka. Sino sa ating dalawang talunan ngayon, Chantal? Alam mo, paulit-ulit kitang binigyan ng chance, ng benefit of doubt. Pero sa loob ng 2 taon na magkasama tayo, paulit-ulit mo rin akong dinidisappoint. At alam mo kung anong isa sa pinakamagandang desisyon na nagawa ko sa relasyon natin? Ang hindi sabihin sa iyo ang totoo. Dahil kung hindi, baka hanggang ngayon nagbubulag-bulagan pa rin ako.
Gusto ko lang naman ng magandang buhay para sa atin. That's why I'm pushing you to greatness. Para sa atin? O para sa sarili mo? Hindi mo ako mahal, Chantal. Sarili mo lang ang mahalaga sa'yo. Kung saan makikinabang, doon ka. Hindi totoo yan. Then bakit ka nagsinungaling nun sa akin na ikaw ang nagligtas sa akin sa sunog? At sa mga kidnapper? Namutla si Chantal sa sinabi ni Daryl. Ano bang sinasabi mo? I saved you back then. No, it wasn't you. Bakit ka nagsinungaling? Akala mo ba naka-jackpot ka na? Dahil alam mong mayaman ang nanay ko at akong magmamana ng kumpanya niya? Kaya sinamantala mo ang pagkakataon? Kinuha mo ang rilong nahulog ko sa sunog at sinabi mong ikaw ang nagligtas sa akin. Pero hindi ako ganun katanga para hindi mapansin na hindi ikaw yon. Bakit mo ba inuungkat yun? Dapat nga magpasalamat ka. Dahil doon nagsimula ang lahat. It was Shana who saved me, not you. Ang relasyon natin ay puro lamang kasinungalingan. Nagsinungaling ka dahil gusto mong mapalapit sa akin. Dahil alam mo may mapapala ka. Pero nung nawala ang lahat sa akin, nagbago ka. Kaya hindi ko sinabi sa iyong tungkol sa tatay ko. Noong namatay si mama at nahanap ko si papa, hindi ko sinabi sa iyo dahil nakita ko na kung gaano kataas ang ambisyon mo. Gusto kitang subukan. Gusto kitang bigyan ng pagkakataong patunayan ang sarili mo. Pero anong nangyari? Nabuhay ako ng 2 taon na pakiramdam ko. Wala akong silbi. Unti-unti kong minamaliit ang sarili ko. Oo, totoo. Nagpanggap ako na ako ang nagligtas sa'yo. Hindi dahil gusto kong mag-take advantage, kundi dahil gusto kita. At alam kong maibibigay mo sa akin ng buhay na komportable. Pero maniwala ka, minahal naman talaga kita, Daryl. Pero mas matimbang sa'yo ang ambisyon at kasakiman mo, Chantal. Minahal din kita, Chantal. Paulit-ulit kong sinubukang kumbinsihin ang sarili ko na baka mataas lang talaga ang pangarap mo. At wala namang masama doon. Sino ba naman ang may gustong mabuhay ng hindi komportable? Kung may choice ka naman, di ba? Pero ang kinahiya mo ko, ang itanggi mo ko sa ibang tao dahil sa tingin mo hindi ako karapat-dapat ipagmalaki. Habang ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para maibigay sa iyo lahat ng gusto mo, niloko mo ko, pinagpalit mo ko para sa ambisyon mo. At yun ang hindi ko mapapatawad, Chantal. Napatulala si Chantal nang mapagtanto niyang wala na ang dating Daryl na kilala niya. Ang Daryl na minsang nagmahal sa kanya ng buong puso. Unti-unting nanlumo ang kanyang muka. All I want is a good life, Daryl. Tama ka, mataas ang pangarap ko sa buhay. Gusto kong may mapatunayan dahil ayokong maranasan ang pinagdaanan ng nanay ko. I was an illegitimate child, alam mo yan. The only thing that my father did for me was send me to an expensive school. Pero hindi ako kailanman tinanggap ng pamilya niya. Pakiramdam ko, kailangan kong patunayan ang sarili ko. Gusto ko lang na ipagmalaki niya ako. Na mapatunayan na may marating ako sa buhay. Na hindi lang ako hanggang dito lang dahil mababa ang tingin sa akin ng pamilya ni Papa. I just want to prove them wrong. At tingin mo, becoming like them will make you a better person? You become exactly like them, Chantal. Alam ko, aaminin ko nagkamali ako. At umaasa ko na maayos pa natin to na mapapatawad mo pa ako. Kasi totoo namang minahal kita. Pero naging makasarili ako. Umaasa ko na maayos pa ang lahat pero mukhang hindi. Napatingin si Chantal kay Shana bago muling ibinaling ang tingin kay Daryl. Pero malino na sa akin ang lahat ngayon. Wala na talagang pag-asa. Don't give it meaning, Chantal. Hindi na maayos to dahil nasaktan ako sa ginawa mo. Hindi dahil may iba na. Huwag mong baliktarin ang lahat at huwag mong gawing biktima ang sarili mo. Just because you didn't get what you wanted. Huwag mo nang itanggi. What's the point of denying it? The way you look at her. The way you protected her. You like her. Alam ko, dahil I used to be that girl. Ganun ba talaga kalalim ang sugat na iniwan ko sa'yo? Para hindi mo na ako mapaniwalaan? Nagsisisi na ako. I'm sorry. Prove it, Chantal. Be better. Actions speak louder than words. Tumalikod si Chantal at unti-unting naglalakad palayo sa kanila. Naiwang nakatulala sina Daryl at Shana. I'm sorry, Shana. Hindi mo na dapat narinig yun. Ayos lang po, sir. Maiwan ko muna kayo. Babalik na lang po ako mamaya. Nagmamadaling naglakad palayo si Shana. Ramdam ang tensyon sa kanilang pagitan. Ngunit pinigilan siya ni Daryl. Marahan itong hinawakan ng braso ng dalaga. Shana, sandali. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Tama si Chantal. Saglit siyang natigilan bago tuluyang inamin ng matagal niya ng kinikimkim na damdamin. Gusto kita, Shana.
Isang buwan na ang lumipas mula nang tuluyan silang maghiwalay ni Chantal. Mula noon, wala na siyang anumang balita tungkol sa dating kasintahan. Unti-unti na siyang bumabangon mula sa nangyari. Ngunit may isa pa ring bagay na bumabagabag sa kanya. Mula nang aminin niya kay Shana ang tunay niyang nararamdaman, tila ba unti-unti siya nitong nilayuan. Palagi na lamang itong umiiwas sa kanya at hindi niya alam kung ano ang dahilan. Nakatulala siya sa loob ng kanyang opisina nang biglang may pumasok. It was Rowan. "Bro, nice to see you again. Nakabalik ka na pala galing bakasyon. Kamusta?" "Okay naman. Marami lang naging problema sa States si Mama. Pero naayos din naman. Ikaw, kamusta ka na? Kamusta na kayo ni Shana? Pinapansin ka na ba niya? Kayo na ba?" Napabuntong hininga si Daryl at mapait na napangiti. "Hindi pa rin. Hanggang ngayon iniiwasan pa rin niya ako, bro. Ano bang dapat kong gawin? Naguguluhan na ako eh. Hindi ko alam kung ayaw niya ba sa akin o kung gusto niya rin ba ako o ano." "Kausapin mo. Ganyan talaga ang mga babae. Minsan mahirap basahin. Isa pa balita ko. NBSB ang si Shana. Baka kaya ka iniiwasan, nahihiya o naguguluhan pa rin siya. Bigyan mo ng assurance. Hindi naman mahirap mahalin ng babae. Lalo na kung bibigyan mo sila ng assurance. At huwag mong bigyan ng dahilan para magselos o magduda. Simple as that." "Sinubukan ko namang kausapin siya, pre. Pero kapag hindi tungkol sa trabaho, hindi niya ako kinakausap. Ayoko namang ipilit ang sarili ko sa kanya. Ayokong magmukhang desperado o maging uncomfortable siya around me." Naputol ang usapan nila nang marahang kumatok sa pinto si Shana bago ito pumasok. "Sir, may ipapapirma lang po sana ako." "Uy Shana, long time no see." "Rowan, nakabalik ka na pala." Bahagyang umubo si Daryl bago nagsalita. Rowan, yung pinapagawa ko sa'yo. Pakiasikaso na muna. Urgent yun." Kumunot ang noon ni Rowan, ngunit maya-maya, napangisi nang napagtanto ang balak ng kaibigan. Tahimik na siyang lumabas ng opisina at iniwan sina Daryl at Shana. Lumapit si Shana at inabot ang dokumento. "Sir, papirmahan na lang po." Hindi man lang ito tiningnan ni Daryl. "Hindi ko pipirmahan yan." Napakunot ang noo ni Shana. "Ha? Bakit naman po, sir?" "Hindi ko pipirmahan yan hanggat hindi mo ako kinakausap ng maayos." "Shana, bakit mo ba ako iniiwasan? Nababaliw na ako kakaisip. Hindi ko alam kung galit ka ba sa akin. Ayaw mo ba sa akin? O may nagawa ba akong mali?" Huminga siya ng malalim. "Umamin ako sa'yo pero wala man lang akong nakuhang sagot." "Bakit? Dahil ba kay Chantal? Dahil ba sa nangyari sa past relationship ko?" Ibinaba ni Shana ang tingin. "Sir, iiwan ko na lang po muna ang documents dito. Babalikan ko na lang po kapag okay na." Tatalikod na sana siya, ngunit mabilis na tumayo si Daryl at marahang humarang sa pintuan. Nanggigilid ang luha sa kanyang mga mata. "Bakit ba napaka-avoidant mo? Tuwing sinusubukan kong kausapin ka, lagi kang umaalis o kaya naman umiiwas ka sa akin." Napapikit si Shana bago dahan-dahang sumagot. "Dahil ayokong paghaluin ang personal kong buhay at ang trabaho. At isa pa, boss kita." Mas lumambot ang boses ni Daryl at bahagyang nanginig ang kanyang boses. "Gusto kita, Shana. Ano pa bang kailangan kong gawin para mapatunayan sa'yo na sincere ako? Kung hindi mo talaga ako gusto, sabihin mo lang. Tatanggapin ko naman eh. Pero pakiusap. Kausapin mo ko. Huwag mo akong iwasan." Bahagyang yumuko si Shana. Pilit kinakalma ang sarili. "Gusto rin naman kita pero natatakot ako. Paano kung infatuation lang pala yung nararamdaman mo? Paano kung mahal mo pa rin ang ex mo? Paano kung hindi mo talaga ako kayang piliin kapag bumalik siya?" Hindi na hinayaang matapos ni Daryl ang kanyang sasabihin. Marahan niya itong hinila palapit at mahigpit na niyakap. "Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa kanya, Shana. You are so much better. Hindi ka katulad niya." Bahagya siyang lumayo upang masilayan ang mga mata ng dalaga. "Handa akong patunayan sa iyo na ikaw ang mahal ko at handa akong piliin ka araw-araw." Dahan-dahang bumitaw si Daryl sa yakap, tsaka siya lumuhod sa harap ni Shana. Anong ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan." Ngunit ngumiti lamang si Daryl. "No, Shana. Will you marry me?" Napahawak si Shana sa kanyang bibig sa sobrang gulat. "Mary? Hindi pa nga kita sinasagot. Tsaka, hindi ba parang mabilis naman yata?" "What's the point of wasting time? Hindi ko hiniling na sagutin mo ko ngayon din.
Ang hinihiling ko lang, bigyan mo ko ng pagkakataong patunayan na mali ang lahat ng kinatatakutan mo. Hahayaan kitang makita araw-araw kung gaano kita kamahal. Lumipas ang 1 taon, matapos ang proposal ni Daryl, pumayag si Shana sa alok nitong kasal. Hon, napalingon si Shana mula sa kusina. Nakasuot siya ng apron at bahagyang napangiti. Ano yon? Lumapit si Daryl sa kanya at agad siyang niyakap mula sa likuran. Ipinatong niya ang baba sa balikat ng asawa. Miss na kita. Han, kalalabas ko lang ng home office mo 5 minutes ago para magluto. Ano? 5 minutes is still 5 minutes. Napailing si Shana habang natatawa. Ang clingy mo talaga. Syempre, ang tagal nating hindi nagkita Kagagaling ko lang sa business trip. Hindi mo ba ako na-miss? Ay sus, ang drama naman talaga ng asawa ko. Saglit na natahimik ang dalawa. Oo nga pala, dumaan si Chantal sa opisina kanina bago ka dumating. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Daryl. Ha? May ginawa ba siya sa'yo? Wala naman. Ibinalik lang niya yung mga gamit mong naiwan sa dati niyong apartment. Yung mga hindi mo na binalikan tapos humingi rin siya ng tawad sa akin. Napaisip si Daryl. Humingi ng tawad? After all this time? Sandali siyang natahimik bago muling nagsalita. Sa tingin mo, sincere siya? Sa tingin mo ba talaga? Natutunan niya ng mga pagkakamali niya? Sana kasi sa totoo lang, ibang-iba na ang aura niya kanina. Parang mas kalmado, mas magaan ang aura niya kumpara noon. Napatingin si Shana kay Daryl. Ikaw, hindi ka ba nagsisisi? O kahit nangihinayang man lang sa naging relasyon ninyo? Nagsiselos ba ang asawa ko? O nag-overthink ka? Napailing si Shana habang natatawa. Hindi curious lang ako at saka wala naman akong dapat ipagselos. Ramdam ko kung gaano mo ko kamahal at buo naman ang tiwala ko sa'yo. Wala akong pinagsisisihan at wala rin akong pinanghihinayangan. Masakit ang maloko pero kung hindi nangyari ang lahat ng yun, baka hanggang ngayon bulag pa rin ako sa katotohanan. Isa pa, baka hindi ko natagpuan ang babaeng tunay na nagpakita sa akin kung anong ibig sabihin ng pagmamahal, respeto at tiwala. Kaya kung tatanungin mo ko, pipiliin ko pa rin ang landas na nagdala sa akin sa'yo. Thank you, Han. Para saan? Kasi lagi kang nandyan sa tabi ko at pumayag ka sa proposal ko nun at pinili mong sumugal kahit alam kong natatakot ka at nag-aalinlangan. Yun lang ang nag-iisang desisyon na ginawa kong sigurado ko. Salamat din dahil pinatunayan mo sa akin na tama ang naging desisyon ko. Oo nga pala, may proposal din ako para sa kumpanya. Ano yun? A charity event and foundation para sa mga taong kapuspalad at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Para mabigyan sila ng oportunidad na magkaroon ng mas magandang buhay. Okay, approve. Hindi mo man lang babasahin? Sayang naman yung ginawa kong proposal. Para saan pa? What my wife wants, my wife gets. Ikaw ang masusunod, Mrs. Miranda. Basahin mo pa rin ang proposal. Baka may suggestion ka or better ideas. Mamaya pagkatapos natin sa gagawin natin. Anong gagawin? Magluluto, bakit? May iba ka pa bang iniisip na gawin? Pwede naman. Daryl! Inampas si Shana ang balikat ng asawa, tsaka ito napatawa. Bakit? Ayaw mo pa bang magkaroon ng Little Shana at Little Daryl? Napuno muli ng saya at kulay ang buhay ni Daryl sa pagdating ni Shana. Magkasama nilang pinaunlad ang kumpanya na may saya sa kanilang puso. Sa kwento ni Daryl, Shana at Chantal ay nagpapaalala na ang tunay na pagmamahal hindi lamang tungkol sa damdamin, kundi higit sa lahat ay tungkol sa tiwala, respeto at katapatan. Mahalaga ang magkaroon ng pangarap at ambisyon sa buhay. Ngunit ipinakita ng kwento ni Chantal na kapag hinayaan nating lamunin tayo ng labis na ambisyon, maaaring masaktan o mawala sa atin ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Hindi natin kailangang mamili sa pagitan ng pag-ibig at pangarap sapagkat ang tamang tao, susuportahan tayo at hahayaan tayong abutin ang mga pangarap natin habang nananatili sila sa tabi natin. Pinapaalala rin ng kwentong ito na hindi natin dapat maliitin ang kapwa batay sa kanilang trabaho o estado sa buhay dahil ang mundo patuloy na umiikot at maaaring magbago ang lahat sa isang iglap lamang. Lagi nating piliin na maging mabuti at i-appreciate natin lahat ng bagay na meron tayo at mga taong nanatili sa tabi natin sa panahong wala tayong masasandalan. Sa kabila ng sakit, kasinungalingan at takot na kanilang pinagdaanan,
natagpuan ni na Daryl at Shanna ang tunay na pagmamahal sa isa't isa. Sa huli, ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa isang relasyong binuo sa pagmamahal at tiwala.